Ang salita ng Panginoon. Sino kaya magawa? Kulasa. 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 Chapter 1 verse 16. Kulasa pala. Ano, Ate Opi? Kulasa. Yung isang bagay na pasalamat ko yung mga natututunan natin lagi. At least natin na-i-apply ngayon. Hindi na tayo nahihirapan na. Wala. Talagang ginagawa. Kolosas. Kolosas at Chapter. Tsaka nakakatuwa ngayon talaga mga mabibilis na Hindi, kaya hindi na. Tuntuwa din ako kay Pioli. Kaya nga, sabi ko, totoo yung sinabi ni Timoteo. Sabi ni Timoteo, chapter 2, verse 2, mga narinig mo sa akin, sa harapan ng maraming saksi, ay turo mo sa mga tao kasi ito yung katotohanan na kapag yung naturuan, so siya naturuan ng Isusan, natuto mula kay Isusan, magtuturo din, at yung magpapasalin sa atin. Oo nga. Ano yung mabilis na. Ay, yung ano din kagabi atin eh. Yes, ate. Naku, opo. Sana, Dilita, tingnan naku. nyo. Iba din po yun. Iba rin ang dating na. Ay, iba din Kita po ko rin yun. ang bihira. Sabi- Sige, nando ka ba tayo na? Nando nga. Sabi ko nga po, Sige po, tuloy na. sabi ko nga po, nakakatuwa atin eh. Yung, nakita ko po yung kay Tatay Apostol. Kami yata noon, nung kami lang nila Papa. Opo. May... Sa Laguna. Oh, yan. Laguna. Hindi, Santa Rosa kayo po. Santa Rosa. Nung ano, may nasa Japan po siya. Merong hapon na lumapit sa kanya para magpa-pray, dahil ang tindi yata hindi ko maano yung sakit na hindi ko masabi. Nang dami na rin po mayaman na nagastos, hindi po lumagaling. At nang malihan ng Tatay Apostol na pag-pray, hindi sila nagkakaintindihan. Oo, dahil... Pero ang Japanese. espiritu, iisa po. So, na sumunod sa yung pinag-pray Tatay Apostol at nagsalita ng sumunod sa panalangin, pero hindi siya naiintindihan, nakatingin pero iyak ng iyak. Kala niyo gumaling. At nung gumaling kinabukasan ng Tatay Apostol ulit sa lugar na yon, pagbalik atin nagmay dalang relo at singsing. Oo. At yung relo na yun at singsing, pinaliwala ni Tatay Apostol kung ano man yun. Siya nagsuot doon sa relo. Sinisinod kay Tatay Sinun Apostol. sa kita sa Opo. Alam niyo po ba kung magkano yung relos? Mahigit 1,000,000. Yung kay nanay, 3 million daw. Kaya nga po, nagulat ako. Sabi ko, ha? Ito pala po yun, na kapag tayo'y nagtapat nga talaga sa Lord, tuloy-tuloy na may gagawin ang Lord sa pamamagitan ng buhay natin doon sa tao. Sabi ko, nakita ko kay Ate Lita, ano po? Opo. Sa simple, syempre wala po naman siya. Yung tuwa niya, hindi niya ma-express o pa-express kung ano gusto niyang ibigay, yung dahil siya gumaling. Bumulong sa akin. Gusto mo nang lang. Opo, sige po. Gumawa, di ba, madali yung tuwa niya na talagang naranasan niya ang kagalingan mula sa Panginoon. Kaya sabi ko, ay, ikaw pala yun. Kung siya'y mayaman, ay di hindi lang ka. Oo, Di po ba? Oo. O, kaya pala tayo. Kahit kung Yun ano, ako ang kayamanan niya. kung anong meron ka. Malaking bagay siya. Napakalaki. Kung anong meron ka, yun ibigay mo. Laki talagang ang pagpapala din mo sa kanya. Dahil yun ang binigay niya. Gagalang ka ba natanggap niya? Amen, di po ba? Kaya sabi ko, ay, dito pala kaya yung mayaman ang mga Diyos ang nagtatapat sa Diyos. Kasi ang Diyos talaga ang gumagawa. Hindi na tayo gagawa tayo para sa Diyos. Ang Bahala sama ang na Diyos. gumagawa para sa Opo. Diyos. Kaya katuwa. Kaya tama sabi niya natin na hindi kayo, galing ko makinig, hindi niyo pinagsisisihan. Kasi po, Naging ang decision dami pa rin Dahil nung ganun din. nagboboses sa akin. Kung ikaw ikay nagturo sa gayon, kung ikaw ikay nag-public, kung ikaw ikay Oo, kanya nga. eh dahil nakita ng GSIS mo, ganun. Magiging seryoso, mamubuhay sa salita ng mas magiging maraming magiging Sabi niya sila,
disciple. Disciple mo talaga yan. Pero yun na po yun, ginagawa niyo na po. Yung sinasabi disciple, yung dinidisciple niya sa theory. Nga po, talaga ako mag-focus ka. Sabi niya lang, mag-focus ka muna sa isa. Dahil sa ginagawa Hindi niyo, ko natin mapipigilan isa lang. kaya nga po. Ang pagdidisciple, kapag hindi nasa puso nila, pagdidisciple ay Ibig niya sabihin po, yung gawain natin, diretso. Pero may pupukusan Parang tayo may isa. Ah, Dahil diba? nakita ko sa inyo na ang kagaya ninyo. Kakatawa nga si Brian, ang aking pangalan, yung kagaya ninyo ay mas dumami pa. Ako nagpalakas ng loob sa anak ko. Kasi yun ang sinabi ni Timoteo. Yun sinabi ni Pablo kay Timoteo. Yung mga natutunan mo sa akin, turo mo sa mga tao nga kapagkat wala, magturo din naman sila. So pagka hindi nagpapasapasa, dadami. Nasa Bible naman po yun. Maraming naunang nahuli. Paano nga po ba yun? Tama po. Tama yun. Ay nakakatawa ang dalawang ibig sabihin. Mga nauna, maaaring hindi ka nakakilala. Pero namang nahuli, ay nagpaiwan ka naman. Kaya nga po. Diba? Tandang-tanda ko yun ang una ko naringgan po niya ni Bishop Jean kay sa lolo ni Ara. Ganun par sa akin si lolo Vic at saka ako. So, Marami pagka na yung, ako pagka yung mga na ikaw ay nauna na, tapos nagpahuli ka, pag nandalating niya, na nakilala mo ng Lord, tapos nagpahuli ka pa. Hindi mo alam, baka maiwang ka. Kaya nagpahuli para magpabayas yan. Ayan, pwede rin, nagpabayas. Kaya nahuli. Naborn again lang. Meron naman talagang nahuli, pero Gumawa. gumawa agad, kahit matanda, may edad ka na, sabing matanda, may edad ka na, ang nasa sunggulo ka na, pero ginamit mo naman ang iyong panahon. Kaya merong nahuli na nauna. So, praise the Lord. So, buksan natin ang ating Bible sa Colossians chapter 1 verse 16. Basahin ko muna sa 15. Si Kristo ang larawan ng 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak na at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Okay? O Panginoon po, baka may nakakita sa Panginoon Diyos. Sabi nakita na raw. Wala pa nakakita sa Diyos. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. O siya yung ating panganay. Okay? At siya pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sa verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita mo o hindi. Okay? Pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahal at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos, pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay? Ibig sabihin, malinaw dito, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Panginoong Jesus. Siya mismo ang lumikha. At dito, ang sabi niya dito ay nakikita mo na hindi. Siya ang tulad ng hangin, nilikha niya yan. Tama ba? Hangin, hindi nakikita. Pananampalataya, hindi nakikita. So sabi nito, nakikita mo hindi pati ang mga spiritual na kapangyarihan. Paghahari, pamamahal at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos, pamamagitan niya para sa Kanya. Kaya lahat ng bagay, sinabi dito ng Diyos na ang lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya. At walang bagay na hindi nilikha sa pamamagitan niya. Kahit si Satanas, siya nilikha na nasa langit pa si Satanas. At kaya nga si Lucifer. Pangalan ay Lucifer. Sa lupa, naging Satanas. Nung sa lupa, Satanas, nagbago ang kanyang si tapos dito sa lupa. Sa John chapter 1 verse 1, sabi doon, kasi mula po naroon ng salita, kasama ng isang salita, at ang salita ay Diyos. So, ibig sabihin na wala talagang nagpapakilala ng
ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, siya ay Diyos. Ang Word ay si Jesus. Doon sa John chapter 1 verse 14, ay sabi niya rito, siya ay naging tao ang salita at siya'y nanira sa piling natin. Pero ibig sabihin, talagang pinapakilala nito, pinapakita na ang salita ay walang iba kundi si Jesus at siya'y nanira sa piling natin. Okay? At kaya nga ang Panginoon ay pinapakita niya na walang bagay na hindi na nakikita niya. Nakita na pinyo sa chapter 1 ng 1 verse 3, walang nilikha na hindi siya John pamamagitan. 1, Hindi 1, 2, 3. nagsimula siya sa salita. At naging si Satanas ay nilikha niya. Hindi nagsasama. Si Lucifer, nilikha niya. Tingnan natin. Tingnan natin sa sa Ezekiel chapter 28. Kabilang siya sa nilikha niya. Sa kagustuhan. Yung sinabi ng I will. Sabi niya rito ay ano unang sinabi niyang I will? Just sa verse 12. Ayun, verse 13 pala. Iyon ang unang I will ni Satanas. Sabi niya yung sarili niya ano. Sa verse 13, di ba kung sinabi mo sa iyong sarili? Sabi dito, si Satanas ito. Kahit ako sa langit. Sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking throne. Okay. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos. Yung una, sa English ay maganda eh. Sabi rito, sabi niya, I will ascend into heaven, yung aking sa langit. Ikalawa ay, I will exalt my throne above the stars of God. Yun sinabi niya. Sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Ikatlo niyang ang will, sabi niya rito, ay doon pa rin sa 13, uupo ako sa ibabaw ng bundok. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Okay? So, ikalima ay I will ascend above the heights of the cloud. Akit ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang katastasan. Di ba? Hindi na. Papantayan. No? Yun yung kayabangan. At sabi rito, yung huli ay sabi niya, I will be like the Most High. Saan yan? Akit ako sa mga ulap, papantayan ko ang 14. Akit ako sa ibabaw ng mga ulap. Yun yung sinasabi, I will ascend above the heights of the cloud. Pagkatapos yung kahulihan, I will be like the Most High. Amen. Higing katulad daw sabi niya, papantayan ko ang kataas-taasan. Oo, liwanag siya. Gusto niya ipantayan. Gusto niyang lampasan. Ang laki ng lumikas. Kaya nga, makikita natin dito na yung mga will niya, tama? Na yung kagustuhan niya talaga na mangyari na binasa natin dito, ito yung dahilan na nagpabagsak. Alam niyo ba kung ano talaga ang nature talaga ni Lucifer? Napakaganda ng tayo ni Lucifer. Kaya napakaganda. Balikan natin doon sa Ezekiel 28. Ezekiel. Kaya Ezekiel 28. Yung binasa na ang kanina. Ezekiel 28. Sa
verse 11, Ezekiel 28 verse 11. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, pamitan mo ang sasakitin ng hari ng Tira. Tiro na Tira po. Tiro. Sabihin mong ito ang pinagkasabi ko, ikaw ay larawan ng kasakdalan, kustos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad ng nasa paraiso ng Diyos, sa hati ng Eden, nakabalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. Sardiyo, topaz at diamanteng nagniningning. Berelo, onis, Lunis. jasper na walang kahambing. Sapiro, Esmeralda. karbongko, ito ng iyong indas. Hanapin natin sa bahay natin susan yung karbong ko. Meron kaya dito. Pagka-okit dito ay inihanda ng isilang ka sa mundo. Pero din ang pinalaga kung nagbabantay sa iyo, tok-tok ka ng aking banal na at nilalakaran mo yung mga batong umikinan mo. Wala kang kapintasan. Sinabi sa akin ni Yahweh, verse 11, well, Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo sa sasapusin ng hari. Sabihin mo ito, ang pinasasabi ko, ikaw ay larawan ng kasakdalan. Perfect beauty. Oo. Sabi rito, ikaw ay larawan ng kasakdalan. Yun ang sabi rito ay, Puspos ka ng kalaman. puspos ka ng kaalaman. Model of wisdom. Yung una, model of perfection. Ikalawa ay model of wisdom. Puspos ng kaalaman. At sabi rito, perfect and beauty. Yung ganda mo'y walang kapintasan. Kaya perfect and beauty. So ito po inilista ko lahat. Sabi ko, Lord, ito yung talagang yung pagkalalarawan, yung description ni Lucifer. Ang ganda-ganda ng pangalang Lucifer. So naging napalitan yon. Mahaba-habang pag-aaral ito, pero ipakikita ko sa inyo ngayon na ito yung naging yung kanyang description. Sabi rito ay siya ay nababalot. Tingnan niyo ha, tulad mo'y nasa paraiso. Okay? Covered with jewels. Ano? Pwede yung napapalibutan ka ng mga jewels. Ano, inisa-isa mo dito, sinabi ka dito, ano, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos, sa hardin ng Eden, nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. Iba't iba, no? Kaya, covered. Sabi nababalot. Covered with jewels. Inisa-isa niya dito kung ano yung mga batong mamahalin yun. Mamahalin. Sardiyong, topaz, diamanting, nagniningling. Berelo, onisi, at jasper. Walang kahambing. Sapiro, esmeralda, at karbongko. Ganito, yung gasto at ang pagkaukit dito ay nihanda mo na parang isilang ka sa mundo. Isipin niyo yan. Siya rin ang merong isa rin siyang beautiful voice. Ganda ng Boses. ganda ng kanyang boses. Worshiper. Perfect ang pagkakalit sa ano po. Pambira, no? Sayang. Pero Kaya nga mo, yung maririnig natin ngayon, kapag hindi tayo naging maingat sa ating kalalagayan, marami pong mga lingkod ng Diyos ang lumabagsak. Dahil sa dito, dapat dito, marami na uhulog sa kasalanan. So, Lord, ang prayer ko sa ating lahat ay huwag tayong lumampas doon sa gusto mo. Kami manatili tayo doon sa kaloob na kami na hindi tayo nagkakasala, na hindi tayo. At yung binabasa ko ito na pinaalala sa akin yung mga tao na mga nasa etapas na nagkakasala dahil nasisingitan ng kapag hindi tayo naging maingat, huwag tayong gagaya doon kay Satanas na yung kanyang mga ayunin, yung mga kagustuhan niya. Kasi pag lumampas na tayo sa gusto, kaya naintindihan ko ito yung sinabi ng ang iisa lang pala ang will. Yung will lang talaga ng Panginoon. Huwag yung kagustuhan mo. Pagka yung kagustuhan mo nasunod, lalampas ka doon, magkakamali ka. Dapat ay lagi tayong subject to submit doon sa kalooban ng kagustuhan ng Lord. Kapag tayo laging
subject na magpailalim sa kagustuhan ng Diyos, hindi talaga tayo mapapahamak, hindi tayo magkakamali. Nakita ko dito na isa lang pala ang will sa buong universe. Kundi yung will lamang talaga ng Panginoon. Tuwan-tuwa ko sa Lord. Lord, lagi niyo pong check lagi sa mga bisyo. Kasi para hindi tayo magkamali. O hindi tayo makalampas. Sabi ko, Lord, ang isipin ninyo, kay Satanas niya, kay Lucifer na talaga yung lahat ng katangian. Ang isipin ninyo, isa-isa niya dito. Yung dami niyang katangian. Ano? Di ba? Tayo rin eh, di ba? Lumalabas talaga yung katangian natin eh. Yung katangian natin yung wag lang tayo, huwag tayong maging palalo. Huwag yung maging mayaba, maging humble. Sabi pa eh, maging humble pa tayo palalo. Laging ang glory ay tapat sa Diyos. Hindi walang sino man sa akin. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you sa, tingnan niyo po yung, yung function ni Lucifer. Nandun pa rin sa tayo sa Ezekiel. Yung function ni Lucifer. Sa verse 14, parang si Lucifer nilikha na agad ng Diyos na perfect eh. Andun agad eh, hindi na siya nagmula sa kasalanan eh. Papasok lang ang kasalanan sa kanya dahil sa kanyang kayabangan. Tayo naman, kaibahan natin, nasa kasalanan tayo. Pero gagawin naman tayo ng Diyos dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang kamatayan at muling kapagkabuhay. Yan. Hindi naman tayo tama kayo. Mabubuhay tayo sa kabanalan. Yung holiness. Yung perfection. Tayo ay tungo doon sa perfection. Pupunta tayo doon sa perfection. Kaya nga, ang salita ng Diyos, ang magdadala sa atin, kaya nga sabi ng ate, kapag pinamuhay sa salita ng Diyos, yung unti-unting pagbabago na magaganap sa buhay na dati napatulan mo, kaya nga isa sa babaguhin ng Diyos, aalisin ng Diyos. Kasi nga patungo tayo sa holiness. Patungo tayo sa pagiging blameless. Dito sinabi niya dito ay wala kang kapintasan. Mula ng isilang hanggang sa isipan mo bumuhos sa kasamaan. Mula ka ng isilang, wala kang kapintasan. Kaya lang papasok ang kasalanan ay mula nang pumasok sa iyo ang kasamaan, ang kayabangan. At kaya siya ay ibabagsak dito. Sabi rin sa 16, nang lumakas sa kalakot, natuto kong sumuha, namuhay sa kasalanan. Kaya, pinagtaboy ka mula sa aking banal na bundok, pinalayas ka ng kerubin. At, sabi doon, sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Isipin nung ganda-ganda ng katayo. Naalala ko tuloy si Eva. Ang ganda-ganda ng katayo sa Garden of Eden eh. Tayo ba, di ba? Perfect din ang paglikha. Pagka-perfect na yung happy, yung... Walang Kasi nakita natin, doon pinag-aaralan natin, ang dalawa ni Eva at ni Adan ay masaya nagsasama. Masaya yung kay silang dalawa na nabubuhay, mapayapa, maayos. Ipapasok lang ang kasalanan. Sabi ko, yung pala talaga ang nawawala kapag hindi mo natututunan talaga makinig sa salita ng Diyos. Inalis sa kanila kay Eva at kay Adan. Kaya inalis din sila doon. Si Satan na si tinapon, sila naman pinalayas. Inalis sa Garden of Eden. Tinapon si Satanas sa Lupa. Inihulog sa lupa. Nahulog po sa lupa. Nahulog. Pagkakasabi. Okay. Inihulog. Pinalayas. Binagsak sa lupa. O, tingnan niyo po, verse 17, naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasama ng iyong karunungan. Kita niyo, ginamit mo sa kasama ng iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Isipin niyo, nag-organize na kanyang nagpapatatag siya ng kanyang compound, tama ba? Sabi, para magpatatag ang iyong katayuan, kaya ibabagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Si Satanas. Dahil sa dugo ng Panginoon. Ito ang dapat nating mainuhaan. Ito ang dapat nating mapananampalataya. Wala na siyang kapangyarihan at nagpaparangan, nagpaparangan, nagpaparanito. Wala na siyang kapangyarihan dahil tayo ay nilinis na ng dugo ng kordero ng Diyos. Okay, sa pamamagitan ng kordero, ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatuto sa salita ng Diyos.
pinapatotohanan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sabi rito, buong puso nilang inihalay ang kanilang buhay hanggang sa matayan. Ano pamilya talaga yung pinaglalaban natin ng salita ng Diyos. Yan talaga na natin pag naninindigan tayo sa pangangaral natin sa salita. Kaya tayo, kapag alam natin, sigurado tayo sa ating ginagawa, hindi tayo natatakot na gawin ang bagay na ito. Dahil alam natin, ang Diyos ay sumasa atin, kasama natin. Pambira na kapag nakita natin na kalalagayan natin sa Diyos, kailanman hindi natin makakapasok talaga sa atin ang mga maling paratan sa atin. Kaya nga binulog si Satanas. Kaya nga sabi ko, yung will pala, ay hindi pala para sa atin, yung para sa Lord. Sumunod lang tayo doon sa will ng Panginoon. Kung doon sa will na gusto natin. Kasi lagi tayo nagkakamali. At kaya nga sabi ko rito, nung pinag-aaralan ko ito, na sabi ko, Lord, tulungan niyo akong maunawaan ito. Pagbabat lalo na English. Kasi kailangan, na ang will pala talaga, siya Diyos lang pala yun. Siya lang pala talaga ang may karapatan na umabot ang will sa buong universe. At ang Diyos ang maglalagay ng will mo, hindi yung will mo. At kaya sabi ko, kaya kapag tayo ang laging sumusunod doon sa will ng Panginoon, hindi tayo makakamali, hindi tayo babagsak, hindi tayo uulog sa kasalanan. Lalo tayong iaangat ng Diyos. Kita nyo, kaya nga tayo ay iniaangat tayo ng Diyos, nilalagay tayo ng Diyos sa pedestal. Diba? Ang ganda ng ginagawa. Kaya nga sabi niya, si Satanas blameless na noong una Tayo, ngayon mula doon sa pagiging marumi, ngayon tayo magiging blameless. Yan ang maging makatotohanan talaga. Gagawin tayo ng Diyos na walang katatasan. So, kaya nga, dapat natin isipin na wala na kapangyari sa atin si Satanas. Hinihulog na. At ang ibig sabihin lang nito, kung nakikularan, paniwalaan natin na wala nang kapangyarihan sa iyo si Satanas para galitin ka upin, para yamutin ka, para ibalik ka sa dati. Totoo yun. So, wala namang pagbabagong maaaring mangyari sa buhay natin na kung hindi natin kayang paniwalaan yung ginawa ng Panginoon sa Kristus. Siya naman talaga magbabago na ugali natin. Kaya tingnan nyo, yung 1/3 na binagsak dito, kita nyo yung kadamutan, diba? Pag-iinggit, pagiging silosa, yung pagiging matampuhin, lahat yan. Pangalan ni Satanas yan. Na binagsak dito yung 300,000 na yun. Halimbawa lang yun, ha? Kung higit pa doon, kung halimbawa 10 milyon, ilan yun? Kung halimbawa 1 bilyon, ay di ang dami. Pandaraya, di ba? Pandaraya, yung korupsyon, nandiyan yan. Yan pangalan ni Satanas kaya nga sabi ko. Kaya nga sa inyo dito, ilin palalo siya. Ang ganda-ganda ng katayuan niya. Tayo naman ngayon, iniaangat naman tayo ng Diyos. At tayo naman ang pinagaganda ng Diyos ngayon. Binabago naman Diyos yung ating nilalagay tayo ng Diyos sa isang pedestal na talagang tinitiyak ng Diyos na tayo ay kanyang pag-aaral. So, purihin ng Panginoon So, susunod sasabihin ko sa inyo yung paano nagbago yung kanyang ito yung kanyang nature, at ito naman yung kanyang nagbago yung kanyang may pinangalanan siya, ang ganda ng sipin yung Lucifer, walang nagpapangalan ng Lucifer. Takot Pero sa takot totoo kasi. lang, panglangit yung pangalang Lucifer. Sa langit lang yung ginagamit. Morning star. Hindi naman kasi nila naintindihan. Akala nila si Satanas yung So, Yung Satanas lang siya, ng Diablo, nang nasa sa lupa. nung nandito siya, Ibinagsak na siya. yung Lucifer panglangit, Anghel. o anghel. Pero yung nagbago lang siya, nung siya ibinagsak dito sa lupa, kaya na siya tinawag ng matandang dragon. Amen. Revelation. Diba? Ahas, serpent, tinawag siyang Diablo, tinawag siya Satanas. Ang daming pangalan niya. Totoo yan. Grabe yung Matandang ahas, Diablo, Dragon, Santanas. Oh, yeah.
So, ano natin, makikita natin. Tayo Demonyo. rin, binabago ng Diyos ang ating kalagayan. Kasi sa Satanas, sinagbago ang kalagayan. Tayo naman, binabago ng Diyos ang kalagayan natin patungo sa Maganda. paganda. Si Satan pa kami. Si Satanas pasama. Mula sa maganda, maganda yung kanyang sinimulan. Tayo naman, pangit ang sinimulan, maganda naman ang Amen. katapusan. Yun ay, maganda po yun. Ah, di ba? Para bang nauna ang hirap. Yeah. Tapos ngayon ay sarap na. Kayo, yun. Nauna ang dusa, ngayon naman ay Ganda-ganda. Okay? So, susunod natin para gusto ko sana makama mga kabataan. Pagkagana yun. Ang ganda. Sa linggo sa church, ang ganda-ganda po nito. Ang dami-dami nitong Oo nga, totoo Ang yun. dami-dami Pwede na natin yung ulitin. Oo, pwede natin po ito dito sa church.